Ang malamig at makintab na sahig ay sumasalamin sa malabnaw na ilaw ng fluorescent. Isang aninong may gintong buhok ang nagulat na tumingin pababa, kung saan isang katawan na walang galaw na nakahiga sa isang kulay abo na bestida, nakatagilid ang ulo, tinatakpan ang mukha. Sa una, isang mabilis na pag-iisip, marahil ay isang walang buhay na bagay lamang, isang walis na iniwan. Ang mga salitang binitiwan ay parang pampakalma sa sarili, isang walis lang. Ngunit ang katotohanan ay mas malupit kaysa doon, isang katotohanang unti-unting lumilitaw sa nakakakilabot na katahimikan ng pasilyo ng ospital. Nagulat sina Manho at Hongji nang makita ang kakaibang walis. Tinanong ni Manho, anong nangyari sa walis na ito? Napagtanto ni Hongji na tao pala iyon, hindi bagay, o sandali, parang tao yan. Ang kwelyo ng kulay abo na bestida ay marahas na hinila, tinutulak ang mabigat na katawan sa sahig. Ang mga kamay ng gumagawa nito ay bahagyang lumilitaw sa frame, nag-iiwan ng pakiramdam ng isang malupit na lakas. Sa ibang anggulo, naroon si Daegun, ang binatang may makapal na itim na buhok at malamig na mukha na walang ekspresyon, nakatayo, mabigat ang tingin pababa sa natalong tao. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa anumang salita. Nakatayo pa rin si Daegun, ang malapad niyang likod ay bahagyang nagtago sa tanawin. Sa harap niya, ang suot na kulay abo na bestida ay nananatiling walang galaw, nakaharap sa sahig, malinaw ang kalunos-lunos. Ang hangin ay naging makapal, tensyonado na parang isang pisi na malapit ng maputol. Parang isang kabanata ng kwento ang katatapos lang, isang kabanata na puno ng karahasan at misteryo, na si Daegun ang sentro ng bagyo. Mas malapit na kuha sa natalong tao. Ang gulo-gulong kayumangging buhok, ang kulay abo na bestida ay kulubot na ngayon, tinakpan ng kulay ng pagkatalo. Nakahiga siya roon, walang galaw, parang isang manika na naputol ang tali, iniwan sa kapalaran. Ang katahimikan ay bumalot, tanging mabigat na paghinga, kung meron man, ang patunay ng natitirang buhay. Lumitaw ang isa pang mukha, pumutol sa daloy ng pag-iisip. Isang lalaki na may maikling gupit na buhok, matalim ang tingin at seryosong mukha na nakakatakot. Tumingin siya ng diretsyo, na parang nakikita ang kaluluwa ng kausap. Isang tanong ang lumabas, puno ng pagdududa at pagkabigla, si Kwon Daegun ba yan? Ang pangalang Daegun ay tila may espesyal na bigat, isang nakaraan na hindi madaling kalimutan, at ngayon, ang kanyang presensya ay nagdulot ng isang pagyanig. Sa harap ng hindi inaasahang lakas ni Daegun, si Goong Jai, na may mahabang itim na buhok na nakabuka sa balikat, ay hindi maitago ang takot. Pawis ang tumutulo sa kanyang mga templo, malalaki ang mga mata, bahagyang nakabuka ang bibig sa isang tahimik na sigaw. Palaging ganito ba siya kalakas? Ang tanong ay puno ng pagkabigla at kawalan ng magawa sa isang kalaban na lagpas sa kakayahan tulad ni Daegun. Mula sa likod ni Daegun, lumitaw ang dalawang anino. Nakatayo sila roon, matatag, parang mga kasamahan na kasama ni Daegun sa pagharap sa panganib. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw, puno ng kayabangan at hamon na nakatuon sa isang di nakikitang kaaway, na pagtagumpayan namin ang mga bitag na pinaghirapan mong itayo, at ngayon, bumagsak na rin ang mga tao mo. Malinaw na ang tagumpay na ito ay may tatak ni Daegun. Si Sung-hoon, na may salamin at maayos na itim na buhok, ay lumitaw sa frame. Tumingin siya pababa, ang mga mata sa likod ng salamin ay walang malinaw na emosyon, ngunit ang malalim na pag-iisip ay nagpapakita ng isang utak na gumagana ng buong lakas. Ano ang susunod mong gagawin? Ang tanong ay itinatanong, hindi malinaw kung para sa sarili o para subukin ang kalaban, marahil isang bagong hakbang sa laban kay Daegun at mga kasama. Lumitaw ang isang estilong teksto, parang isang business card o pamagat ng bagong kabanata. Ang mga matutulis na karakter, pula at puti ang kulay, ay nagpapahiwatig ng isang mundo ng ilalim na puno ng paglilinis at pakikipag-agawan sa kapangyarihan, kung saan si Daegun ay tila isang malakas na puwersa. Biglang nagbago ang eksena. Isang lalaki na nakasuot ng asul na protective suit ang pinipisil si Manho sa magaspang na aspalto. Nakataas ang kamao, naghahanda sa isang malakas na suntok. Isang sigaw na ihintay, ang umalingaw-ngaw, puno ng desperasyon, sinusubukang hawakan ang isang mahinang pag-asa bago muling maghari ang karahasan. Kahit na nakontrol si Manho, sinubukan niyang tumingin sa taong nakadapa sa kanya, ang mga mata ay nagliliwanag ng hamon na may halong takot. Balak mo ba akong suntukin sa mukha? Ang mga salita ay puno ng galit at marahil ay isang huling pagsisikap na ipagpaliban ang hindi maiiwasan. Ang lalaki sa asul na protective suit ay kumunot ng noo,
isang masamang ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi na nagpapakita ng nakayakap na mga ngipin. Nakatataas pa rin ang kamao, handang bumagsak. Siyempre. Malakas niyang sinabi, durugin kita ng pira-piraso. Hindi tinatago ang kalupitan. Si Manho, na nakahiga ng nakalutang sa malamig na konkreto, ay tumingin pataas na may pagtanggap ngunit hindi nawawala ang tapang. Tulad na nakikita mo, sabi niya, may bahagyang pangungutya, nakahiga ako sa konkreto. Isang paalala ng hindi pagkakapantay-pantay ng lakas, ngunit pati na rin ang pagtanggap sa malupit na katotohanan. Ang umaatake ay nanatili sa posisyon, ang kamao ay parang isang bato na malapit ng bumagsak. Isang maling suntok lang, babala niya, na may malupit na kumpiyansa, at ang mahina mong kamao ay magigiba. Isang banta laban sa mahinang pagtutol ng biktima. Tila nagkaroon ng sandaling katahimikan, isang maikling pag-uusap bago muling sumiklab ang galit. Tumingin ang umaatake kay Manho, may panghusga sa mukha. Narinig ko, nagtatanong ako kung may sasabihin ka, sabi niya, pero puro kalokohan lang pala. Naubos na ang kanyang pasensya. Muling lumitaw ang masamang ngiti sa mukha ng lalaki sa protective suit. Yumuko siya ng bahagya, isang baliw na tingin ang kumislap sa kanyang mga mata. Sige, tingnan natin, hamon niya, ang kamao ay nagsimulang bumagsak ng mabilis, ano ang magigiba? Papalapit na ang pagtatapos ng labanan. Isang malakas na suntok. Nagbago ang mukha ni Manho sa ilalim ng matinding puwersa. Ang mga linya ay naglaho, tanging matinding sakit ang naramdaman. Mas malawak na eksena ang nagpapakita ng umaatake na nakaupo sa katawan ni Manho, patuloy na sumusuntok. Wala nang kakayahang lumaban ang biktima, tinatanggap lang ang ulan ng suntok. Matapos ang ulan ng suntok, huminto ang umaatake, ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkabigla at pagkalito. Isang malaking tanda ng tanong ang lumutang sa kanyang ulo. May isang hindi inaasahang nangyari, isang pangyayaring hindi napaghandaan na nagpahinto sa kanya. Malapitang kuha ng nagulat na mukha ng umaatake. Malalaki ang mga mata, kitang-kita ang pagkalito. Ano ba ito? Ang mga salita ay naipit sa lalamunan. Marahil ay nagkaroon ng hindi inaasahang reaksyon ang biktima, o may panlabas na interbensyon na nagbago ng takbo ng laban. Ang mga pulang mansa ng dugo at itim na buhok ni Manho ay naghalo sa bawat suntok. Halos hindi na siya makilala, isang masa na lang na tinatanggap ang karahasan. Isang matalim na pares ng mga mata, may pulang gilid, ang tumitingin sa dilim. Sa ibaba, si Daegun, na may mas madilim na pulang buhok, ay nakatayo na nakatawid ang mga braso, ang mukha ay kalmado na nakakakilabot. Matagal na tayong hindi nagkita, kuya, ang malalim na boses ay umalinggaw, pinutol ang nakakabinging katahimikan. Sa ibaba, si Manho, na bagong inatake, ay nagulat, kuya. Ang hindi inaasahang relasyon na ito ay nagbukas ng bagong komplikadong antas sa kwento. Si Manho, kapatid ni Jinggu, ay tumingin sa kanyang kuya, ang mukha ay puno pa rin ng pagkabigla at sakit. Bakit nandito ka? Tanong niya, mahina ang boses. Akala ko nahihirapan ka na. Si Jinggu, na may mas madilim na pulang buhok at kalmadong tindig, ay sumagot ng walang emosyon, akala ko ikaw ang nasa isang medyo masalimuot na sitwasyon. Lumiko si Manho, ang mga mata ay nagliliwanag ng nasirang dangal. Huwag kang mag-alala. Hindi ako umaasa ng tulong mula sa iyo. Ipinagpatuloy niya, may bahagyang pilit na tono, sinusubukan kong ayusin ang lahat ng mag-isa. Ang nag-iisang likod ni Manho ay naglalakad ng mag-isa sa dilim pagkatapos ng pag-uusap kay Jinggu. Ang kanyang monologo ay puno ng pagsisisi, pero dahil mahina ako mas malapit na kuha sa mukha niya, kitang-kita ang pagkadismaya. Napunta ako sa ganitong kalagayan. Inilagay ko ang lahat ng pasanin sa isang kaibigan. Ang kawalan ng magawa at pagsisisi ay mabigat. Tiningnan ni Jinggu si Manho, ang mga mata ay nagmamasid. Narinig ko na nag-ensayo ka kay Nambae. Tumigil siya sandali, pagkatapos ay nagpatuloy na may pagdududa. Sa palagay ko hindi ito maganda, di ba? Si Manho ay nakapagsabi lamang ng Napuno ng lungkot, tinatanggap ang malupit na katotohanan. Larawan na nagpapakita ng mahirap ngunit hindi epektibong pagsasanay ni Manho. Siya ay nagsusumikap na magbawas ng timbang, nagbubuhat ng dumbbell, ang mukha ay nakakunot dahil sa pagsisikap. Hindi ko pa natutunan ang kahit anong espesyal na kasanayan sa armas. Isang pag-amin na puno ng pagkadismaya. Mga basic lang tulad ng lakas ng pagkakahawak at kontrol sa distansya.
Tumingin si Manho kay Jinggu na may matang puno ng pagnanasa at determinasyon. Kailangan kong maging bihasa sa isang ultimate skill, sabi niya, may tinatagong pag-asa, para maging kasing lakas mo. Ang hangaring maging tulad ni Jinggu, ang malakas na kuya, ay malaking motibasyon niya. Bahagyang umiti si Jinggu, isang misteryoso at medyo mayabang na ngiti. Tiningnan niya si Manho, ang mga mata ay tila sumisid sa kaluluwa ng kausap. Talaga bang iniisip mong magiging katulad mo ako? Tanong ni Jinggu, pantay ang tono pero puno ng bigat, kung matutunan mo ang isang ultimate skill. Kinamot ni Manho ang ulo, naguluhan at medyo nawala sa direksyon sa tanong ni Jinggu. Siguro abuti ng ilang panahon. Stammer niya. Nanatiling kalmado si Jinggu, tinanong pabalik, hindi nagbago ang tono, bakit mo naman iniisip iyon? Ang usapan ng magkapatid ay unti-unting naglalantad ng mga pagkakaiba at marahil pati mga nakatagong alitan. Mas seryosong mukha si Manho, sinimulang ipaliwanag ang kanyang iniisip kay Daegun. Dahil palagi kang nag-aanalisa at nagsasaliksik. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kuya. Nag-iipon ka rin ng mga kasanayan mo. Tila naobserbahan at naintindihan niya ang landas na tinahak ni Daegun. Nakinig si Jinggu, may bahagyang kasiyahan sa mukha. Naiintindihan mo ako ng mabuti. Sabi niya, pagkatapos ay naging mas matalim ang tingin. Kung ganoon, bakit umaasa ka sa isang shortcut? Ang tanong ni Jinggu ay parang hamon, sumisid sa pagnanasa at kawalang pasensya ng kapatid. Nagulat si Manho, mabilis na tumanggi. Hindi ganun eh. Medyo naguluhan siya. Malakas na armas at ultimate skill. Sinimulan niyang ilista ang mga bagay na sa tingin niya ang pinakamabilis na daan para maging malakas. Nakatawid si Jinggu ng mga braso, tiningnan si Manho ng malalim. Pinutol niya ang sinabi ng kapatid, hindi ba lahat ng iyon ay para patumbahin ang kalaban ng isang suntok lang? Hindi marahas ang tono niya, ngunit may hindi pagsang-ayon sa paraan ng paglapit ng kapatid. Yumuko si Manho, kinuha ang isang itim na baseball cap, marahil isang alaala o isang mahalagang bagay sa kanya. Lumiko si Jinggu at naglakad palayo, ang kanyang anino ay mahaba sa mahina na liwanag. Hindi ako sigurado kung gaano kalaki ang impluwensya ng isang tao sa'yo. Ang tinig ni Daegun mula sa malayo, pero tila sapat na ito para itapon mo ang lahat ng naitayo mo hanggang ngayon. Ang mga salita ay parang isang patalim na tumusok sa pride ng kapatid. Huminto si Jinggu, lumingon sa kapatid, may kumislap na pag-asa, o marahil isang huling payo. Maniwala ka sa iyong sarili. Sabi niya, medyo lumambot ang tinig. Maging ikaw, No Manho. Pagkatapos ng mga salita ni Daegun, tila napagod si No Manho. Humiga siya sa sahig, humihingal ng mabigat. Adi. Ang mga patak ng pawis ay dumadaloy sa kanyang mga templo, ang mga mata ay mahigpit na nakapikit, sinusubukang magpakatatag matapos ang tensyonadong usapan at mga suntok. Muling lumitaw ang taong naka-blue protective gear na nanakit kay Manho dati. Tiningnan niya si Manho na nakahiga ng walang malay na may pang-iinsulto. Bumagsak ka na ba sa ganito lang? Tanong niya, may pangutya sa boses. 1 minuto ka ng ganito. Tila hindi pa rin siya kontento. Malapitan ang mukha ng malupit na taong naka-protective gear. Ang mga mata niya ay nagliliwanag ng isang masamang kasiyahan. Nagsisimula na akong magtanong kung kailan ka titigil. Nagngangalit siya. Ngayon, pwede na ba kitang durugin ng pira-piraso? Muling binitiwan ang pagbabanta, nagpapahiwatig ng paparating na bangungo. Kahit pagod, pilit na binuksan ni Manho ang mga mata, tumingin ng diretso sa kalaban. Isang mahina ngunit matatag na hamon ang kumislap sa kanyang mga mata. Salamat sa pag-antay. Mababa ang boses niya, ngunit puno ng hindi inaasahang katatagan. Tila handa na siyang harapin ang anumang darating, o marahil, may isang plano na umuusbong sa kanyang isipan. Nagulat ang taong naka-blue protective gear, ang mukha ay nagpapakita ng kalituhan sa sinabi ni Manho. Ano? Hindi niya maintindihan ang intensyon ng biktima. Sa natitirang lakas, bumulong si Manho, sinubukan kong magpalipas ng oras. Isang biglaang pagbabago. Isang biglaang pag-urong. Ang taong naka-protective gear ay tinamaan ng isang invisible force na nagdulot sa kanya na itingala ang ulo, ang katawan ay nanigas. Ang malabong liwanag ay tumama sa mukha niya, lalo pang nagpapalala ng takot. Bumagsak siya ng paatras, ang mga kamay ay kumakawag sa hangin, ang mga paa ay nakayuko. Wala na siyang kontrol, naangat ng kakaiba.
Ang manipis, halos di nakikitang tali na nakapulupot sa kanyang liig ang sanhi ng panganib na ito. Higpit na hinawakan ng tali ang liig ng taong naka-protective gear, kaya siya ay napanganga sa sakit at pagkahilo. Cough! Isang ungol na naipit sa lalamunan. Isang paa na may itim na sapatos ang matindi ang pag-apak sa dibdib niya, dagdag na presyon. Nagsimula ang paghihiganti. Malapitan ang tali na dahan-dahang sumisikip sa balat. Ito ay malinaw na isang bitag na inihanda na, isang maingat na plano ni Manho. Hinila sa sahig ang taong naka-protective gear, ang buhok ay magulo, ang mukha ay deformed dahil sa sakit. Wala na siyang dating pagiging malupit, ngayon ay isang mahina na lamang na biktima. Lumitaw si Manho na may pulang buhok sa frame. Ginagamit niya ang buong lakas para higpitan ang tali, kaya ang taong naka-protective gear ay nagugulong sa sahig. Nagbago ang takbo ng laban. Nakahiga ng walang malay ang taong naka-protective gear sa sahig, napapalibutan ng maliliit ngunit matutulis na mga pin. Nagulat siya nang malaman na nahulog siya sa isa pang bitag. Mga pin? Isang salita na puno ng hindi paniniwala. Nakatingin si Manho sa kalaban na nakahiga ng walang galaw, walang emosyon sa mukha. Sinubukan ng taong naka-protective gear na bumangon, tumingin kay Manho na may halong galit at takot. Kailan niya? Hindi niya maintindihan kung kailan inihanda ni Manho ang mga bitag na ito. Tumakbo si Manho, matalim ang tingin, mahigpit ang kamao. Kahit na nasugatan at natakot, pilit bumangon ang taong naka-protective gear para lumaban. Isang kislap ang sumabog, marahil mula sa isang armas o isang matinding banggaan. Nagpapahiwatig ng panibagong labanan, isang desisibong bakbakan na malapit ng maganap. Mula sa isang mahina at biktima, naging isang mandirigma si Manho na puno ng determinasyon. Kahit na naipit sa bitag, pilit pa rin ang taong naka-protective gear na tumingin kay Manho na papalapit. Naunawaan niya ang intensyon ni Manho. Isang football style na sipa. Dumaan sa isip niya, kasabay ng takot. Pero mula sa taas na ito, siguradong mamamatay siya. Isang malakas at tumpak na sipa ni Manho ang tumama sa mukha ng taong naka-protective gear. Bumagsak ang kalaban, sumigaw ng kihaf sa sakit. Nag-alsa ang alikabok sa paligid, nagpapakita ng tindi ng atake. Nagbago ang mukha ng taong naka-protective gear, dahil sa sakit, ang mga mata ay nakatingin ng malawak kay Manho na nakatayo ng matatag sa itaas. Hindi siya makapaniwala sa biglaang pagbabago ng sitwasyon. Isang malaking tandang pananong ang lumitaw sa isip niya, nagpapahiwatig ng matinding kalituhan at pagkabigla. Hindi binigyan ni Manho ng kahit kaunting oras ang kalaban para makabawi. Nagpatuloy siyang sumugod, ang mabigat na combat boot ay matindi ang pag-apak sa katawan ng kalaban. Sumigaw ang taong naka-protective gear ng kiaag, na may matinding sakit, ang buong katawan ay nanigas, ang mga ugat ay namumula sa paligid. Ang matinding sakit ay nagdulot ng pagkawala ng katinuan. Napapalibutan siya ng madilim na pulang aura, marahil tanda ng galit o isang nakatagong kapangyarihan na sumabog sa desperasyon. Matapos ang sunod-sunod na atake, umatras si Manho ng bahagya. Kinuha niya ang isang nunchaku mula sa kanyang tagiliran, matalim ang tingin na nakatuon sa kalaban. Kumislap ang liwanag mula sa nunchaku, nagpapahiwatig na hindi ito isang ordinaryong armas. Pinuko ni Manho ang nunchaku, inatake ang kalaban ng malakas at tumpak. Kahit na nasasaktan, pilit iniiwasan ng taong naka-protective gear, ngunit hindi nakaiwas. Isang tama ang tumama kaya siya ay natumba pabalik. Bumagsak ang taong naka-protective gear sa sahig, wala nang lakas para lumaban. Nakatayo si Manho, nakatingin sa kalaban na tuluyang natalo. Ang paligid ay malabo, marahil dahil sa ulan o alikabok, na lalo pang nagpapalungkot sa anyo ng talong mandirigma. Isang matipunong lalaki, nakasuot ng sportswear na may pattern, ang lumitaw. Siya ay lumuhod sa tabi ng isa pang tao, marahil ay kasamahan ni Manho, na may mukha ng pagkabahala. Hongji, ayos ka lang ba? Tanong niya. Si Manho, na nananatiling malamig ang ekspresyon, ay sumagot, ayos lang ako. Ang matipunong lalaki, si Hongji, ay tumingin kay Manho na may halong pagkabigla at pagkabahala. Kanina ano ang nangyari sa'yo? Tanong niya, puno ng pag-aalinlangan. Sa likod nila ay isang malabong karatula na may nakasulat na i-hospital. Si Manho, na lumingon, ay maiksi lang ang sagot, hindi ito ang tamang oras. Tila may iba pang panganib na nagbabantang dumating, at ang laban ay hindi pa tapos. Si Manho ay lumingon sa taong nakasuot ng protective gear, na pilit na bumabangon,
ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng pagmamadali. Kailangan nating magmadali, sabi niya, may pagkapilit. Tila hindi pa natatapos ang kanilang pangunahing layunin at kaunti na lang ang oras. Si Hongji, na may mukha ng takot, ay nagturo sa likod ni Manho. Manho! Sa likod mo! Sa likod mo, sigaw niya, puno ng takot. Bumabangon siya. Ang taong nakasuot ng protective gear, kahit na labis na nasaktan, ay hindi pa rin tuluyang bumagsak. Isang liwanag ang kumislap mula sa baril ni Hongji, marahil ay handa siyang magbigay ng suporta sa pamamagitan ng putok. Unti-unting bumangon ang taong nakasuot ng protective gear, na may mukha na puno ng sugat at mga matang puno ng galit. Hindi pa tapos di. Ungol niya may bahid ng pagkahina. Sa malayo, isang kaklase na may maikling buhok at suot ang salamin, ay mabilis na tumakbo patungo sa kanya, may hawak na tila isang board o bag. Ang babaeng estudyante ay tumakbo, gamit ang buong lakas ay pinukpok ang bag, o katulad na bagay, sa ulo ng taong nakasuot ng protective gear. Mamatay ka, halimaw, sigaw niya, puno ng galit at takot. Sumigaw ang taong nakasuot ng protective gear ng TI, na may sakit, nagulat sa atake mula sa likod. Bumagsak siya sa lupa, nawalan ng malay. Nakatayo si Manho, Hongji, at ang babaeng estudyante habang pinagmamasdan siya. Isang lalaking nakasuot ng sportswear na katulad ni Hongji, ngunit may blonde na buhok, ay naroon din, marahil ay isa pang kasamahan. Oh, hey! Sabi ng lalaking may blonde na buhok, medyo nag-aalinlangan. Hindi siya patay, di ba? Huminga ng malalim ang babaeng estudyante, ang mukha ay may bakas ng takot, ngunit may halong pagmamalaki. Napatay ko na ang halimaw. Sabi niya, nanginginig ang tinig. Tumingin siya kay Manho, naghahanap ng pagkilala. Magaling ba ako, Manho? Tumingin si Manho sa babaeng estudyante, pagkatapos ay tumingin sa unahan, ang mga mata ay nagpapakita ng pagmamadali. Tara, iligtas natin si Jiin, sabi niya, matatag ang tinig. Si Jiin, marahil ay pangalan ng isang kaibigan o mahal sa buhay na nasa panganib. Bahagyang walang pakialam na sumagot si Manho sa babaeng estudyante, syempre di. Ang kanyang atensyon ay nakatuon na sa susunod na layunin. Safety Command Center. Marahil ito ang punong himpilan ng kalaban. Sa loob ng command center, si Sunghoon ay nakaharap kay Goongji. Sumuko ka na, sabi ni Sunghoon, malamig ang tinig. Tapos na ang lahat. Tila nangingibabaw ang panig ni Daegun at Manho. Si Goongjay, na nananatiling kalmado sa kabila ng hindi magandang kalagayan, ay tumingin kay Sunghoon. Maganda ang edukasyon ng mga tauhan ko, sabi niya, may bahid ng pang-iinsulto. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretsyo kay Sunghoon, may bahagyang ngiti sa labi, matalino ka naman talaga mula pa sa simula. Ang mga salita ay may maraming kahulugan, maaaring pagkilala, hamon, o isang lihim na plano. Si Sunghoon, marahil ay isang strategist ng panig ni Daegun, ay bahagyang pumikit, tila iniisip ang sinabi ng kalaban. Sa likod niya, isang lalaking may crew coat, maaaring siya ang nasa larawan 5, o isang bagong karakter, ay nakatayo, seryoso ang mukha. Mula sa simula, inuulit ni Sunghoon, malalim ang tinig, tila sinusubukang unawain ang kahulugan ng kalaban. Nakaharap si Goongji kay Sunghoon, ang pagitan nila ay isang malawak na silid na may mga modernong kagamitan medikal, marahil ay isang control room o isang lihim na laboratorio. Hindi mo lang naiintindihan ang taktika ko, kundi magaling mo ring ginagamit. Sabi niya, may bahid ng panghihinayang. Sayang lang na kailangan na tayong maghiwalay. Lumapit si Goongjay, ang mga mata ay nakatuon kay Sunghoon. Pero hindi mo ba iniisip na marami ka pang matututunan mula sa akin? Tanong niya, puno ng kumpiyansa at hamon. Tumingin siya kay Daegun, na wala sa frame, pagkatapos ay nagpatuloy, sa tingin ko, magiging hari si Kwon Daegun ng Daejeon. Pero handa na ba siya para doon? Isang babala o isang nakakatakot na hula. Binuksan ni Goongji ang kanyang mga braso, na parang nag-aalok ng isang kaakit-akit na alok. Kung gagamitin mo ang network at sistema ng Bongyun, sabi niya, maari kong punan ang mga bahagi na hindi mo kayang hawakan mag-isa. Si Bongyun, isang bagong pangalan, marahil ay isang organisasyon o isang lihim na puwersa. Ang mukha ni Goongji ay nagpapakita ng ambisyon. Higit pa rito, sabi niya, nakakaakit ang tinig, maaari tayong umusad pa, hindi lang sa Daejeon. Isang mas malaking plano, isang mas malawak na layunin ang unti-unting inilalantad.
Nanatiling kalmado si Sung Hoon, ang mga mata ay bahagyang nakapikit sa likod ng kanyang salamin, tila maingat na pinag-iisipan ang alok ng kalaban. Ang mahinang ilaw ay tumatama sa isang bahagi ng kanyang mukha, na nagbibigay ng misteryo at mahirap basahin na ekspresyon. Ngumiti si Goong Ji ng may kahulugan. Dapat mong abutin ang mas mataas na mansanas, sabi niya, na parang nagtuturo ng isang pilosopiya. Iyan ang paraan natin. Bahagyang yumuko si Sung Hoon, may kumikislap na liwanag sa mga mata. Inuulit niya ang tanong ng kalaban, bilang pagtanggap o pagdududa, hindi ba? Tumitindi ang tensyon sa paligid. Tumingala si Sung Hoon, tumingin ng diretso sa mga mata ni Goong Ji. Paraan natin, bulong niya, na may bahagyang iti sa labi. Siyempre, marami akong natutunan mula sa iyo. Ang mga salita ay tila pagsang-ayon, ngunit maaaring may nakatagong pagtutol. Isang simbolikong larawan, 4 na lalaking nakasuot ng itim na bestida ang nakatayo sa ilalim ng isang puno ng mansanas na malago ang mga dahon. Maaaring ito ang simbolo ng organisasyong Bongyun o isang metapora ng kapangyarihan, kaalaman at tukso na binabanggit ni Goong Ji. Ang labanan ng isipan sa pagitan ng dalawang puwersa ay tila papalapit sa kasukdulan. Tumingin si Sung Hoon sa mabibigat na sanga ng mansanas, mga pulang mansanas na makintab at bilog, ngunit nasa taas na mahirap maabot. At isang mansanas na masyadong mataas para maabot, bulong niya, malalim ang tinig. Ang metapora ng ki mansanas ay patuloy na pinapalalim, nagpapahiwatig ng malalaking pangarap ngunit puno ng hamon. Bahagyang pumikit si Sung Hoon, ang mukha ay nagpapakita ng pag-iisip. Sa tabi niya, ang lalaking may crew cut ay nanatiling seryoso, parang isang tapat na tagapangalaga. Isang mansanas na masarap na hindi pwedeng palampasin. Ipinagpatuloy niya ang kanyang iniisip, tinatanggap ang di mapigilang atraksyon ng mansanas na iyon, kahit na alam niyang puno ito ng panganib. Isang kamay ang inabot, maingat na pumuha ng isang pulang mansanas mula sa sanga. Ipinapahiwatig nito na hindi lang natutukso si Sung Hoon ng mansanas, kundi naghahanap din siya ng pinakamabisang paraan para makuha ito. Isang ilustrasyon ng mabisang paraan, ang lalaking may crew cut ay nakatayo sa isang bangkito. Inaabot ang mansanas sa taas, habang si Sung Hoon ay nakatayo sa tabi, hawak ang bangkito para sa kanya. Isang pagtutulungan, isang paghahati ng gawain para maabot ang layunin. Ngunit sino nga ba talaga ang may kontrol? Ang mga salita ay patuloy na nagpapaliwanag ng pilosopiya ni Sung Hoon. Para makuha ang mansanas, hindi kailangang gawin ito mag-isa. Isang praktikal na pag-iisip, handang gamitin ang iba para makamit ang layunin. Hawak ni Sung Hoon ang pulang mansanas, ang mukha ay nagpapakita ng kasiyahan at kumpiyansa. Walang panganib na mahulog, sabi niya, pinatutunayan ang kaligtasan at bisa ng paraang pinili niya. Isang mahusay na paraan para makuha ito. Maraming pulang mansanas ang nakasalansan, sumisimbolo sa mga tagumpay, mga panalo na nakuha ni Sung Hoon. Sa ganitong paraan, sabi niya, puno ng pagmamalaki, nakamit ko ang napakaraming mansanas, tulad ng itinuro mo sa akin. Ang mga salita ay para kay Goong Ji, na nagpapakita na natutunan niya at marahil ay nalampasan pa ang kanyang guro. Nakaharap si Sung Hoon kay Goong Ji, kalmado ang mukha, ngunit matalim ang mga mata. Alam mo ako ng husto, sabi niya, puno ng kahulugan. Pagkatapos ay nag-utos siya, na may tinig na walang pag-aalinlangan, ngayon, gagamitin mo si Konda Egun ayon sa sinabi ko di. Isang kahanga-hangang pagbabaliktad ng kapangyarihan, si Sung Hoon ngayon ang siyang maihawak ng kontrol. Bahagyang humiti si Sung Hoon, isang ngiting kalahati na puno ng misteryo. Gayunpaman, sabi niya, na may bahagyang paggunita, isang araw, aksidenteng nakatagpo ako ng isang kakaibang tao. Ang mga salitang ito ay nagbabadya ng isang bagong pagliko, isang hindi inaasahang elemento na maaaring baguhin ang buong sitwasyon. Nagulat si Goong Ji na ngayon ay inutusan ni Sung Hoon. Ano? Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Ang kanyang kumpiyansa at kayabangan ay tuluyang nawala, pinalitan ng pagkalito at marahil ng kaunting takot. Totoong naibalik ni Sung Hoon ang kalagayan. Nagpatuloy si Sung Hoon sa kanyang alaala, ang larawan ng 3 lalaking nakasuot ng vest, marahil ay mga tao mula sa organisasyong Apple Tree, na nakatingin ng mabuti sa puno ng mansanas. Habang lahat ay nakatitig sa mansanas, kwento niya ng pantay ang tinig. Si Daegun, nakasandal sa puno ng mansanas, mukhang walang pakialam, walang interes sa mga pulang mansanas na nasa sanga. Nakasuot siya ng isang eleganteng vest,
ngunit may suot na sapatos pang sports na nagbigay ng isang kawili-wiling contrast. Parang hindi siya interesado, puna ni Sung Hoon. Marahil ito ang kakaibang tao na kanyang tinutukoy. Tiningnan ni Sung Hoon ang kakaibang tao nang may kuryosidad at bahagyang kasiyahan. Tumingin siya ng malayo sa unahan. Sabi niya. Napukaw niya ang aking pansin. Ang pagkakaiba, ang kawalang interes ng kakaibang tao, ay nagpasigla ng kuryosidad ng isang taong laging nagbabalak at kumokontrol tulad ni Sung Hoon. Itinuro ni Sung Hoon si Daegun, isang matapang na ideya ang sumagi sa kanyang isipan. Marahil, sa tingin ko, sabi niya, ang taong ito ang makakakuha sa akin ng pinakamataas na mansanas. Isang bagong plano, isang bagong kasangkapan upang makamit ang huling layunin. Sa isang tusong ngiti, iniabot ni Sung Hoon ang isang hagdan kay kakaibang tao. Sa aking malaking pag-asa Kwento niya, sinubukan kong ipahiram ang aking lakas. Isang kilos na tila pagtulong, ngunit sa katotohanan ay bahagi ng kanyang plano. Lumitaw ang mukha ni Daegun, may matalim at malamig na tingin na parang nakita na ang lihim ni Sung Hoon. Ngunit siya ay Sabi ni Sung Hoon na may bahagyang pag-aalinlangan, tila hindi ganap na ayon sa inaasahan ang resulta. Sa halip na gamitin ang hagdang ibinigay ni Sung Hoon, ginamit ng kakaibang tao, ang isang mas simple at direktang paraan, pinadyak niya ng malakas ang puno ng mansanas. Ang mga pulang mansanas ay bumagsak ng marami sa lupa. Nakatingin si Sung Hoon, may bahagyang pagkagulat at marahil paghanga sa hindi inaasahang kilos na ito. Yumuko si Daegun at pinulot ang isang mansanas mula sa lupa, habang ang iba pang mga mansanas ay nakakalat sa paligid. Ginawa niya iyon ng madali, pagkilala ni Sung Hoon na hindi maitago ang kanyang pagkagulat. Ang paraan ng kakaibang tao ay ganap na naiiba sa mga komplikadong kalkulasyon ni Sung Hoon. Tumayo si Daegun ng tuwid, hawak ang mansanas, at tiningnan si Sung Hoon ng kalmado, kahit may bahagyang hamon. Iniabot ni Daegun ang mansanas kay Sung Hoon, isang hindi inaasahang bukas palad na kilos. At ganoon lang niya ipinasa ang mansanas. Kwento ni Sung Hoon na tila hindi makapaniwala. Parang hindi niya ito kailangan. Ang pagdating ng kakaibang tao na ito, na may kakaibang kilos na hindi sumusunod sa anumang patakaran, ay tila nagulo ang lahat ng plano at pagtataya ni Sung Hoon. Isang kamay ang mahigpit na humahawak ng isang pulang mansanas. Ang metapora ng mansanas ay nagpapatuloy, ngunit sa pagkakataong ito ay hawak na ito sa kamay, sumasagisag sa isang nakamit na tagumpay o ganap na kontrol. Si Sung Hoon, hawak ang mansanas, ay nakatayo sa tabi ng isa pang lalaking nakasuot ng vest. Tinitingnan niya ang mansanas ng malalim ang pag-iisip. Ang mansanas na matagal kong hinahangad. Bulong niya, marahil Tila ang mansanas na ito ay may espesyal na kahulugan para sa kanya, isang layunin na matagal na niyang tinutugis. Lumiko si Daegun at naglakad palayo, iniwan ang mga bumagsak na mansanas sa lupa. Tiningnan ni Sung Hoon ang kanyang likuran, may malalim na pag-iisip. Hindi ganoon kahalaga para sa kanya. Tinapos ni Sung Hoon ang kanyang pahayag, na pagtanto na ang bagay na kanyang pinapangarap ay maaaring walang halaga para sa iba. Ngumiti si Sung Hoon, isang ngiti na puno ng kahulugan at bahagyang kayabangan. Hindi man lang niya tiningnan ang mga mansanas sa lupa. Sabi niya, pagkatapos ay lumingon kay Goong Jae, na ngayon ay nakontrol. Hindi ka ba curious? Tanong ni Sung Hoon na maihamon sa tinig. Tiningnan ni Goong Jae si Sung Hoon, may bahagyang pagkalito at inis. Bakit hindi siya interesado? Balik tanong ni Goong Jae. Bakit mo ako tinatanong nito? Diretso na tayo sa punto. Parang ayaw ni Goong Jae na makipag-ugnayan sa mga palaisipang tanong ni Sung Hoon. Ngumiti si Sung Hoon ng bahagya, may kislap ng tuso sa mga mata. Walang problema. Sabi niya. Nagtatagal lang ako. Isang hindi inaasahang pag-amin na nagpapakita na si Sung Hoon ay laging may mga backup na plano at hindi kailanman hinahayaan ang kalaban na malaman ang tunay niyang layunin. Tiningnan ni Goong Jae ang labas ng bintana kung saan papalapit si Daegun. Malapit na siyang dumating Sabi ni Goong Jae na may bahagyang pag-aalala. Ang pagdating ni Daegun ay palaging may dalang mga hindi inaasahan at panganib. Malapitang kuha kay Daegun, may suot na jacket sa balikat. Mukha ay malamig at walang ekspresyon. Sa itaas ay may nakasulat na para kumuha ng isang bulok na mansanas.
Ang komentong ito ay maaaring mula kay Sung Hoon na tumutukoy kay Goong Ji o isang target na tinatamaan ni Daegun. Tiningnan ni Sung Hoon si Goong Jay, may malamig na ngiti sa labi. May huling salita ka ba? Tanong niya na may kumpiyansa at pagmamataas sa tagumpay. Sa desperadong kalagayan, sumigaw si Goong Ji sa lalaking may maikling buhok. Dakpin si Lee Seung Hoon. Nagulat ang lalaking may maikling buhok. Ano? Utos ni Goong Ji, atakihin mo siya o gawin mo ang kahit ano. Isang huling pagsisikap upang baliktarin ang sitwasyon, ngunit tila huli na. Tumakbo ang lalaking may maikling buhok patungo sa kanya, mukha ay nag-aalala. Peste na naman, sigaw niya. Ang mabilis na mga hakbang ay nagpapakita ng isang emerhensyang nangyayari. Mahigpit na hinawakan ni Goong Ji ang pulso ng isang estudyanteng babae, hinihila siya. Sumigaw si Ji-in nang natakot, Hoy, pakawalan mo ako. Utos ni Goong Jae, ang kidnapper, ikaw. Sumunod ka sa akin. Lumingon si Sung Hoon at nasaksihan ang eksena kung saan hinahatak ni Goong Ji ang estudyante patungo sa isang bukas na emergency exit door. Unti-unting lumalayo ang mga hakbang nila. Napakadelikadong sitwasyon. Malapitang kuha ang galit na mukha ni Goong Jae habang hinihila ang estudyante. Naggangalit siya, mata ay puno ng puot. Hintayin mo lang ni. Ungol niya. Lee Seung Hoon, babayaran mo ito. Biglang lumitaw si Daegun na may kilalang itim na buhok. Hinawakan niya ang buhok ni Goong Jae na sinusubukang dukutin ang estudyante. Kitang-kita sa mukha ni Goong Ji ang pagkabigla at sakit. Isang malaking tandang pananong ang lumitaw, nagpapakita ng kanyang pagkagulat sa pagharang ni Daegun. Sa pambihirang lakas, inangat ni Daegun si Goong Ji sa hangin gamit ang isang kamay lamang. Sinubukan ni Goong Ji na lumaban ngunit walang silbi. Pinabagsak ni Daegun si Goong Ji sa sahig ng malakas. Nakatingin ang estudyante, may halong takot ngunit bahagyang ginhawa. Nag-alsa ang alikabok. Muling ipinakita ni Daegun ang kanyang natatanging lakas. Tiningnan ng estudyante si Daegun nang may pagkabigla at bahagyang paghanga. Isang maliit na tandang padamdam ang lumitaw sa ibabaw ng kanyang ulo, nagpapahiwatig ng pagkagulat at marahil pasasalamat. Matapos talunin ang kalaban, lumingon si Daegun sa kanya, malamig pa rin ang tingin ngunit hindi na malamig ang distansya. Hinawakan ni Daegun ang buhok ni Goong Jae, pinilit siyang itingala ang mukha. Kwan Daegun, sigaw ni Goong Jae na may galit at marahil takot. Nanatiling tahimik si Daegun, walang pagbabago sa kanyang tingin. Niyakapan ni Sung Hoon ang lalaking may maikling buhok na tila nasugatan. Nakuha na, sigaw ni Sung Hoon na may halong saya at ginhawa. Siya nga. Ang pahayag na ito ay maaaring tumukoy kay Goong Ji na natalo ni Daegun o isang mahalagang target na kanilang nahuli. Mukhang natapos na ang labanan sa command center, ngunit nananatili pa rin ang mga misteryo at mga lihim na plano. Mahigpit pa ring hawak ni Daegun ang buhok ni Goong Jae na may malamig na mukha. Naggangalit si Goong Jae, pilit na lumalaban sa desperasyon. Ang utak sa likod ng lahat ng ito, ungol niya, na puno ng puot. Eghit mi Daegun bahagyang nakangisi, o ganun ba? Ang malamig na tugon ni Daegun ay lalo pang nagpasiklab ng galit kay Goong Ji. Pakawalan mo ako, gago. Madaling inangat ni Daegun si Goong Jae, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-iisip habang nakatitig pababa. Yitse, ano kaya ang gagawin ko sa'yo? Tanong niya sa sarili, saka tumingin sa mga kasamahan niyang papalapit. May opinion ba kayo? Sumigaw si Manho, Hongji, ang babaeng estudyante, at ang lalaking may blonde na buhok na papalapit, Daegun. Dumating ang grupo ni Manho, nakita si Daegun na kumokontrol kay Goong Ji. Nagulat ang lalaking may blonde na buhok, kasama ni Hongji, at napabulong, ano ba to, mop lang ba? Saka napagtanto, o, sandali, tao pala yan. Ang pagdating ni Daegun at ang mabilis niyang pagkilos ay nagdulot ng pagkabigla sa lahat. Kahit kontrolado na ni Daegun si Goong Jae, hindi pa rin siya sumusuko. Naggangalit siya, ang mga mata ay kumikislap ng desperasyon at tapang. Test ni. Bulong niya. Buhay o kamatayan. Alam niyang wala na siyang takbuhan. Bigla, hinugot ni Goong Ji ang isang maliit na kutsilyo na nakatago sa katawan, ang malamig na liwanag mula sa talim ay kumislap. Plano niyang gumawa ng huling atake. Kung ganun, sabay tayong mamatay, sigaw ni Goong Ji, puno ng kabaliwan. Inihagis niya ang kutsilyo kay Daegun, handang isama ang kalaban sa kanyang kamatayan. Ang desperasyon ay naging hayop na naipit sa sulok.
Mabilis na tumugon si Daegun. Pinadyak niya ng malakas ang hawakan ng kutsilyo ni Goongji. Lumipad ang kutsilyo palayo. Bumagsak si Goongji sa lupa matapos ang suntok ni Daegun. Ang mahabang itim niyang buhok ay lumipad. Wala na siyang kakayahang lumaban. Nakahiga si Goongji sa lupa, walang malay. Tapos na ang lahat ng kanyang paglaban. Muling pinatunayan ni Daegun ang kanyang lakas at determinasyon. Nakatitig si Manho at ang lalaking may blonde na buhok, ay halong gulat at ginhawa ang kanilang mga mukha. Oh, hey! Bulong ng lalaking may blonde na buhok, walang masabi pa. Ganap ng kontrolado ang sitwasyon dahil sa maagap at matapang na interbensyon ni Daegun. Nakatitig si Manho at ang lalaking may blonde na buhok, ay halong gulat at ginhawa ang kanilang mga mukha. Oh, hey! Bulong ng lalaking may blonde na buhok, walang masabi pa. Ganap ng kontrolado ang sitwasyon dahil sa maagap at matapang na interbensyon ni Daegun. Tumingin ang lalaking may blonde na buhok sa walang buhay na katawan ng nakasuot ng gray na bestida. Inuulit ang kanyang unang sinabi ng may pag-aalinlangan, isa pala siyang mop. Parang hindi pa rin makapaniwala at nagdududa siya sa mga nangyari. Niyakap ni Jiin ang isang babaeng nakasuot ng itim na bestida na may mahabang buhok na abot balikat. JN. Ayos ka lang ba? Tanong ng babae, puno ng pag-aalala. Si Jiin, na maihalong takot pa rin, sumagot, o bakit nandito ka, ate? Maaaring isa pang kakampi ang babaeng ito o isang mahalagang tao sa kanilang organisasyon. Palihim na tumingin ang lalaking may buzz cut mula sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto. Dapat na akong umalis dito, bulong niya, napagtanto na lumabis na ang sitwasyon o baka may ibang lihim siyang misyon. Biglang lumitaw si Daegun sa likod ng lalaking may buzz cut, mahigpit na hawak ang lig nito. Pare, sabi ni Daegun, may halong pangungutya. Sabihin mo sa akin, ano nang ginagawa ni Bonggun ngayon? Malinaw na gusto ni Daegun na makakuha ng impormasyon mula sa tauhang ito. Pinadyak ni Daegun ang lalaki na itulak ito pasulong. Sagot ka, utos ni Daegun. Natakot na sumagot ang lalaki, oo po. Patuloy si Daegun, malamig ang tinig, dalhin mo kami sa labasan. Nanguna si Daegun, kasunod sina Jiin at ang babaeng estudyante na may salamin. Maingat silang naglakad sa pasilyo, alerto sa mga posibleng panganib. Lumingon si Daegun sa dalawang babae, marahil para tiyakin na ayos sila. Hoity! Wika niya, sinira ang tensyon ng katahimikan. May tatlong maliliit na tandang padamdam sa ibabaw niya, nagpapahiwatig na may napansin siyang kakaiba. Tumingin si Jiin kay Daegun, bahagyang namula ang mukha, maihalong hiya at pasasalamat sa mga mata. Salamat ni. Sabi niya. Noong nakaraan hindi ko na ipahayag ang pasasalamat ko sa'yo. Parang hindi ito ang unang pagkakataon na iniligtas siya ni Daegun. Bahagyang nagkunot ng noo si Daegun, tila nagulat sa pasasalamat ni Jiin. Noong nakaraan, tanong niya. Pagkatapos ay bahagyang umiling, may anino sa mukha. Ah, ganun din ako. Ang malabong sagot ni Daegun ay nagpapahiwatig ng isang komplikadong nakaraan at marahil mga bagay na hindi pa niya kayang harapin. Biglang pinadyak ni Daegun ng malakas ang isang di nakikitang kalaban o isang taong biglang lumitaw. Nagkalat ang mga pira-pirasong basag, nagpapakita ng matinding lakas ng atake. Parang hindi pa tapos ang labanan. Lumitaw si Gubin, may mapanlinlang na ngiti at baliw na tingin. Nakasuot siya ng madilim na jacket, may ilang peklat sa mukha. Lumilipad ang mga basag na salamin sa paligid niya, tanda na may winasak siyang bagay para makapasok. Pinadyak ni Daegun ng malakas si Gubin. Nataboy ang kalaban, ngunit tila hindi gaanong nasaktan. Lumitaw ang malaking tandang padamdam, nagpapakita ng pagkabigla ni Daegun sa tibay ng kalaban. Sumugod si Gubin, matalim ang mga mata, walang takot. Kumilos siya ng napakabilis, may mga anino na sumusunod sa kanya. Nagharap si Daegun kay Gubin, halatang tensyonado. Ang kalaban na may malupit na mukha ay sumigaw, lumayas ka dito. Sumugod siya ng marahas kay Daegun. Naglaban ng mabagsik sina Daegun at Gubin. Ang mga suntok at sipa ay mabilis na inilalabas, nag-iiwan ng mga anino. Parang tumitigas ang hangin dahil sa lakas ng dalawa. Nataboy si Gubin ng isang sipa ni Daegun, lumipad ang katawan niya sa hangin, nawalan ng balanse. May umiikot na enerhiya sa paligid ni Daegun, nagpapakita na gumagamit siya ng espesyal na kakayahan. Nagpatuloy si Daegun sa pag-atake, hindi binigyan ng pagkakataon ang kalaban na makalaban. Pinadyak niya ng paikot ng malakas,
lumikha ng isang umiikot na hangin sa paligid. Sinubukan ng kalaban na depensahan ito ngunit nabigo. Nakatitig sina Hongji at ang lalaking may blonde na buhok na maihalong pagkabigla at pagkalito. Anong nangyayari dito? Sigaw ni Hongji. Tinanong ng lalaking may blonde na buhok nang hindi makapaniwala, hindi ba tapos na si Bongyun? Tao ba talaga siya ni Bongyun? Malinaw na hindi inaasahan ang pagdating ni Ubin. Nagharap si Daegun kay Ubin, parehong handang lumaban. Ang liwanag mula sa mga bintana ay bumagsak, nagbigay ng tensyonadong at dramatikong tanawin. Isang malakas na banggaan ang yumanig sa buong eksena. Ang mga piraso ng baso ay nagkabasag na parang ulan, lumilipad sa hangin, sumasalamin sa malamig na liwanag mula sa mga bintana ng pasilyo. Sa gitna ng kaguluhang iyon, si Ubin, na nakasuot ng madilim na uniforme, ay bumagsak ng patagilid sa lupa. Ang kanyang backpack ay nakasabit pa rin sa balikat na parang isang hindi inaasahang pasanin. Sa itaas, si Daegun, matangkad at matatag sa kanyang itim na fitted na t-shirt, ay nakatayo ng matatag. Ang kanyang mukha ay natatabunan ng anino, tanging ang malapad na balikat at mga umuusbong na kalamnan ang malinaw, nagpapakita ng nakakatakot na presensya. Sa ilalim ng mga paa ni Daegun, mga puting kidlat ang kumikislap, pinapatingkad ang matinding puwersa ng banggaan na naganap. Ang kamera ay lumapit, nakatuon sa mukha ni Daegun. Ang kanyang itim na buhok, medyo magulo, ay bahagyang natatakpan ang mataas na noo. Ang kanyang mga mata ay matalim, may matatag at malamig na titig, na parang tumatago sa anumang hadlang. Ang tuwid na ilong at nakatikom na mga labi ay bumubuo ng isang mahigpit na ekspresyon na mahirap ilarawan. Ang mga malabong guhit na parang usok ay umiikot sa paligid ng kanyang mukha, nagpapataas ng misteryo at tensyon sa eksena. Isang close-up na anggulo muli, ngayon ay nagpapakita ng isang ekspresyong nagulat, ay halong hindi makapaniwala mula kay Daegun. Ang malalaking bilugang mga mata ay nakabuka ng malaki, ang mga pupil ay bahagyang nanginginig, sumasalamin sa isang biglaang pangyayari. Ilang hibla ng itim na buhok ang bumabalot sa noo, na nagpapalakas ng kanyang pagkagulat. Sa malayo, ang mga piraso ng baso ay nananatiling lumulutang, parang alaalang naiwan mula sa isang labanan. Lumayo ali dito. Ang malakas na sigaw mula kay Daegun ay puno ng galit at kapangyarihan. Si Ubin, na may maayos na gupit na itim na buhok at mukha na nagpapakita ng pagkabigla, ay pilit na bumabangon. Sa tabi niya, si Daegun ay sumugod ng may nakakatakot na bilis, ang kanyang mas mahabang buhok ay lumilipad pabalik, ang mga matalim na mata ay nagtataglay ng determinasyon. Ang paligid ay tila naiinat dahil sa kanyang malakas na galaw. Isang malakas na suntok mula kay Daegun. Ang kamao ay mahigpit na nakapit, ang mga ugat ay nangingibabaw, lumipad ng may nakakatakot na lakas, tumama ng diretsyo sa mukha ni Ubin. Ang mukha ni Ubin ay nabago dahil sa lakas ng suntok, pawis at marahil dugo ay nagkalat sa maliliit na patak. Ang mga linya ng bilis ay kumakalat mula sa sentro ng banggaan, pinapatingkad ang tindi ng labanan. Ang buong katawan ni Ubin ay lumipad sa hangin, nawala ng timbang matapos ang malakas na suntok mula kay Daegun. Ang backpack ay nananatili sa likod, ngunit tila wala ng kahulugan. Ang mga damit ay magulo, ang mga kamay at paa ay kumikilos ng walang pag-asa. Sa malayo, si Daegun ay matatag na nakatayo, nakatawid ang mga kamay sa dibdib, malamig na pinagmamasdan ang kanyang tagumpay. Isang puting asul na enerhiya ang umiikot kay Ubin, nagpapakita ng napakalakas na puwersa ng atake. Ang anggulo mula sa likod ni Daegun, na naglalabas ng isang malakas na sipa. Ang paa sa puting sapatos ay malakas na humaplos sa sahig, nag-iiwan ng malabong alikabok. Si Ubin sa harap, sa madilim na uniforme, ay pilit na umatras ngunit hindi nakaiwas sa mapanganib na galaw ni Daegun. Ang mahabang pasilyo na may paulit-ulit na mga bintana ay nagbibigay ng pakiramdam ng lalim at tensyon. Dalawang mukha ang lumilitaw na mailabis na pagkagulat, marahil ay nasaksihan ang lakas ni Daegun. Ang lalaking may pulang buhok na may matitigas na linya ng mukha ay nakakunot ang noo, nakabuka ang bibig. Ang binatang may blonde na buhok sa tabi niya ay nakabukas ang mga mata, ang mga pupil ay lumiit, hindi makapaniwala sa nangyayari. This is Viet. Hindi gire ay Bongyun tapos hintayan talaga bang nagmula siya de Bongyun? Mga salitang puno ng pagkabigla na sunod-sunod na lumalabas, nagpapakita na ang pagdating o kilos ni Daegun ay nagdulot ng malaking shock. Ang hangin ay naging mabigat. Si Ubin ay nakatalikod, tanging ang itim na buhok at malapad na likod sa uniforme ng estudyante ang nakikita.
Si Dagon, sa pamilyar na itim na t-shirt, ay nakatayo roon, ang mga mata ay hindi malinaw ang ekspresyon, ngunit nagpapakita ng nakatagong panganib. Kwon Daegun, isang pangalang binigkas ni Ubin, o lumitaw sa kanyang isipan, na nagpapatunay sa presensya ng isang malupit na kalaban. Ang liwanag mula sa bintana ay tumatagos, naghahati sa espasyo sa mga bahagi ng liwanag at dilim, na nagpapataas ng tensyon. Sana umalis EDSAP ang tinig ay maihalong panlalait mula kay Ubin. Isang kamay ang inilagay sa buhok ni Ubin na nakahiga sa lupa, banayad na hinaplos ngunit maihalong kontrol. Ang mukha ni Ubin ay malamig, ang mga matalim na mata ay nakatingin pababa na may pagmamataas. Si Ubin, na tanging bahagi ng mukha ang nakikita, ay may bahagyang pagod at pagtanggap sa kanyang mga mata. Sa ilalim, ang mga salitang Ki Ifi Club Eraser isa Shin Hobin, ay parang isang pagpapakilala sa nakakatakot na titulo ng karakter na ito. Ikaw. Ang salita ay naipit sa lalamunan ni Dagon, ang mga mata niya ay nakabuka ng malaki, nakatitig sa harap. Ang pagkagulat na maihalong hindi makapaniwala ay malinaw sa kanyang magandang mukha. Ang matangkad na lieg at mga matitigas na linya ng katawan ay nagpapalakas ng kanyang pagiging lalaki, ngunit ngayon ay tila nanlilimahid dahil sa isang biglaang paglitaw. Ang liwanag mula sa mga bintana ng pasilyo ay pumapasok, lumilikha ng mga anino at liwanag sa kanyang mukha. Mula sa pananaw ni Dagon, si Ubin ay nakatayo roon, medyo malayo. Ang madilim na uniforme ay maayos pa rin, ngunit may kakaibang aura. Nakayuko siya, ang mga kamay ay nakabitin, isang kamay ay mahigpit na kumakapit sa isang maliit na bagay na mahirap tukuyin. Ang malabong asul na liwanag mula sa bintana ay nagbibigay ng isang tahimik, ngunit tensyonadong atmosfera. Si Dagon ay nananatili sa posisyon, ang mga mata ay hindi inaalis kay Ubin, naghihintay ng isang bagay na malapit nang mangyari. Hindi pwede di. Mahinang sabi ni Dagon, puno ng pagdududa. Bakit ka Hindi niya natapos ang pangungusap na parang hindi niya mahanap ang mga salita upang ipaliwanag ang kanyang pagkagulat at kalituhan. Ang profile ng kanyang mukha ay nagpapakita ng malalim na pag-iisip, ang mga mata ay nakatuon pa rin kay Ubin, sinusubukang hanapin ang paliwanag sa kakaibang presensyang ito. Ang puting liwanag mula sa bintana sa likod ay nagpapatingkad sa matatag na mga linya ng kanyang mukha. Biglang sumugod si Ubin, isang malakas na sipa na tumama ng diretsyo kay Dagon. Ang buong katawan niya ay parang palaso na lumilipad sa hangin, ang backpack ay nananatili sa likod, ngunit hindi hadlang sa kanyang malakas na galaw. Si Dagon, kahit nagulat, ay nakapag-react agad, ang mga mata ay kumislap ng alerto. Si Dagon ay nakaiwas sa atake ni Ubin sa huling sandali, sabay na sumagot ng isang paikot na mababang sipa. Si Ubin, kahit nasa hangin, ay nakapag-ikot upang makaiwas. Ang mga linya ng bilis na puti at asul ay nagtataglay ng liksi at tindi ng dalawa. Close-up sa matalim na mga mata ni Dagon, ang titig ay matindi, walang kahit kaunting pagwawalang bahala. Sa ibaba, ang kanyang paa sa puting sapatos ay matatag na tumapak pagkatapos ng isang galaw. Ang malabong background ay nakatuon lamang sa ekspresyon at kilos niya. Sumugod si Ubin, nagpakawala ng isang suntok diretsyo sa mukha ni Dagon. Si Dagon ay yumuko upang iwasan, ang kamay ay mabilis na sumalo sa suntok. Ang sandali ng banggaan ay naitala, ang mga linya ng bilis ay kumakalat mula sa punto ng kontak, pinapatingkad ang lakas ng suntok. Agad na sumagot si Dagon, isang malakas na hampas ng kamay ang tumama sa liig ni Ubin. Yumuko si Ubin, ang itim na buhok ay natakpan ang mukha, pilit na iniiwas ang mapanganib na atake. Ang malabong asul na liwanag mula sa hampas ni Dagon ay parang isang di nakikitang espada na pumuputol sa hangin. Bumagsak si Ubin, isang paa ay nakayuko pa rin matapos ang hindi matagumpay na pagtatanggol. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng determinasyon kahit na mahina ang posisyon. Ang backpack sa likod ay parang bahagi ng kanya, saksi sa lahat ng nangyayari sa labanan. Ang mga linya ng bilis ay dumadaloy sa kanyang katawan, nagpapakita ng patuloy na tensyon ng labanan. Naglunsad si Dagon ng isang mapanganib na sipa, tumama sa templo ni Ubin na pilit na bumabangon. Yumuko si Ubin upang iwasan, ang mga kamay ay sumuporta sa lupa upang mapanatili ang balanse. Ang sipa ni Dagon ay dumaan ng malapit, nagdulot ng malakas na hangin. Hindi pa tapos ang labanan. Close up sa mukha ni Dagon, ang kanyang itim na buhok ay bahagyang lumilipad sa galaw. Ang mga mata ay nakasimangot, matindi ang konsentrasyon sa kalaban.
Ilang malabong guhit ang dumaraan sa frame, nagpapataas ng pakiramdam ng bilis at tensyon ng laban. Iniisip ni Deagon ang susunod na atake, o sinusuri ang galaw ni Ubin. Muling bumagsak si Ubin ng patagilid sa lupa matapos ang atake ni Deagon. Ang backpack ay mahigpit pa rin sa likod. Si Deagon, mula sa likod, ay tila naghahanda ng panibagong suntok upang tapusin ang laban. Ang paligid ay nagiging malabo dahil sa bilis, nakatuon sa dalawang pangunahing tauhan. Isang napakalakas na sipa mula kay Ubin na biglang tumalon. Ang buong katawan niya ay lumipad pataas, ang mga paa ay tuwid, tina-target si Deagon na nasa malayo. Si Deagon, kahit nagulat, ay nakahilig pa rin pabalik, naiiwasan ang mapanganib na sipa ng bahagya. Ang mga makakapal na itim na linya ng bilis ay kumakalat mula sa sipa, pinapatingkad ang lakas nito. Pagkatapos maiwasan ang atake ni Ubin, agad na nakuha ni Deagon ang kontrol. Tumayo siya ng matatag, ang mga kalamnan sa kanyang mga braso ay malinaw na lumalabas habang naghahanda siya para sa isang kontra-atake. Si Ubin, pagkatapos ng hindi matagumpay na sipa, ay nasa hindi magandang posisyon, ang katawan ay nasa pagbaba pa. Muling naitulak si Ubin pataas sa ere, matapos ang isang kontra-atake ni Deagon. Malakas na inihampas ni Deagon ang kanyang braso, kitang-kita ang bahagi ng matipuno niyang braso at ang nakabukas na kamay pagkatapos ng suntok. Lumipad si Ubin pabalik, ang mga kamay at paa ay kumikilos, ang kanyang backpack ay parang gustong bumukas. Ang mga puting guhit na parang mga talim ng hangin ay pumutol sa frame. Isang direktang at napakalakas na suntok mula kay Deagon ang tumama sa mukha ni Ubin. Ang lakas ng tama ay nagdulot ng pagkasira ng mukha ni Ubin, ang ulo ay yumuko pabalik. Ang asul na buhok ng isa pang tauhan ay lumitaw ng saglit sa likod, nagpapakita ng kawalan ng magawa o pagkabigla. Ang mga puting kislap ay sumabog mula sa punto ng tama, nagpapakita ng tindi ng suntok. Kahit paulit-ulit na tinatamaan, pilit pa ring sumasagot si Ubin. Naglabas siya ng suntok patungo kay Deagon. Sumagot din si Deagon ng katulad na suntok. Halos magdikit ang dalawang kamao, lumilikha ng isang puting enerhiyang lugar sa gitna. Ang mga linya ng bilis ay kumakalat mula sa magkabilang panig, nagpapakita na pareho silang hindi natitinan. Inabot ni Deagon ang kanyang kamay, pilit hinahawakan si Ubin. Ang mukha niya ay nagpapakita ng matinding determinasyon, ang matalim na mga mata ay nakatingin diretso sa kalaban. Ikaw, Lee. Naputol ang salita, ngunit puno ng komplikadong damdamin. Malapitang tanawin ang mukha ni Ubin, ang mga malamig na mata ay nakatingin kay Deagon na may hamon. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa labi, kahit na nasa hindi magandang kalagayan. Itong BAG. Ang iniisip ni Deagon na nagpapakita na nagsisimula na siyang maunawaan ang tibay at hindi mahulaan ni Ubin. Ang liwanag at dilim ay naghalo sa mukha ni Ubin na nagbibigay ng dagdag na misteryo at panganib. Hindi, sigaw ni Deagon, ang mga pupil ay lumiit dahil sa pagkabigla o sakit. Isang malakas na suntok ni Ubin ang tumama sa mukha ni Deagon. Ang buhok ni Deagon ay lumipad pabalik, ang mukha ay nagbago dahil sa lakas ng tama. Muling nagbago ng biglaan ang takbo ng laban. Nawala sa balanse si Deagon, ang buong katawan ay tila nawala ng kontrol matapos ang malakas na suntok ni Ubin. Hindi, sigaw ni Deagon, ang mga pupil ay lumiit dahil sa pagkabigla o sakit. Isang malakas na suntok ni Ubin ang tumama sa mukha ni Deagon. Ang buhok ni Deagon ay lumipad pabalik, ang mukha ay nagbago dahil sa lakas ng tama. Muling nagbago ng biglaan ang takbo ng laban. Nawala sa balanse si Deagon, ang buong katawan ay tila nawala ng kontrol matapos ang malakas na suntok ni Ubin. Ang kanyang itim na buhok ay magulo, natatakpan ang bahagi ng mukha na nakasimangot dahil sa sakit. Ginamit ni Ubin ang pagkakataon, patuloy na sumugod, ang anyo ay malabo dahil sa bilis. Wasak ang paligid. Lumipad si Ubin palayo, malakas na bumangga sa matigas na lupa, ang mga piraso ay nagkala. Sa itaas, si Deagon, kahit medyo nahihilo pa, ay nakapaglabas ng isang malakas na kontra-atake. Ang gintong dilaw na liwanag ay sumabog mula sa sentro ng pagsabog, nagpapakita ng nakakatakot na lakas. Muling tumalon si Ubin sa ere, gumagawa ng isang paikot na sipa na puno ng teknikalidad. Ang kanyang buhok ay lumipad pabalik, ang backpack ay mahigpit na nakakapit sa likod. Sa malayo, si Deagon ay mabilis na sumugod, lumilikha ng mga puting arko ng enerhiya na pumapalibot sa kanya. Maingat na bumaba si Ubin pagkatapos ng atake,
ang mga kamay ay sumuporta sa lupa upang makabawi at maghanda para sa susunod na galaw. Ang alikabok ay sumabog sa paligid, bahagyang natatakpan ang katawan niya. Hindi siya nagpapakita ng takot kahit na dumaan sa matinding labanan. "Sino yun?" tanong ni Deagon nang may matinding tinig, ang mga matalim na mata ay nakatingin kay Ubin. Ang kanyang itim na buhok ay medyo magulo, ilang hibla ay bumagsak sa noo. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagsusuri at bahagyang galit. Tila ang lakas at tibay ni Ubin ay lampas sa inaasahan ni Deagon. Dalawang mga tauhang pangalawa ang nakatayo sa malayo, nagmamasid sa laban na may pagkabigla. Ang binatang may blonde na buhok ay nakabuka ang bibig, ang mga mata ay malaki. Si Manho ay nakakunot ang noo, ang mukha ay puno ng pag-iisip. "Yan bastos din yan." Sigaw ng binatang may blonde na buhok. Siguradong hindi ikidigi din ay Bongyun. Ang pahayag na ito ay nagpapakita na ang pagkakakilanlan ni Deagon ay isang misteryo. Lumitaw ang isang binatang nakasalamin, ang mukha ay nagpapakita ng katalinuhan at bahagyang misteryo. Hindi siya kasangkapan ng klaseng iyon. Ang komentong ito ay maaaring nagpapahiwatig na hindi kalaban ni Deagon si Ubin. Isa apat hari ng langit. Baek Seohyuk. Ang pangalang Baek Seohyuk ay ibinunyag, nagpapahiwatig ng isang makapangyarihang puwersa. Tumayo ng tuwid si Ubin, ang mga kamay ay nakabitin, bahagyang pinupunasan ang alikabok sa damit. Ang mukha niya ay kalmado na kakaiba, kahit nakakalaban lang sa isang matinding labanan. Kakaiba siya, isang mabilis na pag-iisip. Parang si wakas, dindips puso din siya di si pakikipaglaban. Ang mga salitang ito, maaaring mula kay Deagon, ay may kahulugan ng hamon. Malapitang tanawin ng matalim na mga mata ni Deagon, ang tingin ay puno ng kayabangan at bahagyang kasiyahan. "Wow!" Ang sigaw na ito ay nagpapakita na si Deagon ay nasasabik sa isang karapat-dapat na kalaban. Ang kanyang mga mata ay tila sumisid sa kalaban. Isang grupo ng mga tao ang lumitaw sa dulo ng pasilyo, dahan-dahang lumalapit. Pinangunahan ng isang kalalakihang nasa gitnang edad na nakasuot ng eleganteng striped na vest. Sinundan siya ng mga kabataang lalaki at babae na may iba't ibang itsura. Sa likod, pinagmamasdan sila ni Manho. Ang pagdating ng isang bagong puwersa ay nangangako ng mas komplikadong mga pangyayari. Marami talaga ang sigaw ay narinig. Nakatuon ang eksena kay Manho at sa binatang nakasalamin. Nakatingin sila sa madilim na pasilyo kung saan may isang babaeng anino na naglalakad. Ang hangin ay tila tensyonado. Ipagkatiwala ni si akin danhi maliliit de bagay. Isang kumpiyansang pahayag, marahil mula kay Yoko o isa pang miyembro ng Mud Club. Si Yoko, na may pulang-orange na buhok na abot balikat, nakasuot ng light blue na fitted na t-shirt at jeans, nakatayo ng may kumpiyansa. Isang maliwanag na ngiti ngunit ang mga mata ay may kislap ng tuso. Lumitaw ang teksto na "If Club Eraser 3 Midorikawa Yoko" na nagpapakilala sa kanyang pangalan at titulo. Huwag ninyong abalahin siya. Malamig na utos mula kay Deagon, sa pamilyar na profile, na may matigas na tono. Lahat, sundan nyo dai, pinangunahan niya ang grupo na sumulong. Ang mga matalim na mata ni Deagon ay nananatiling matalas. Malapitang tanawin ng matalim na mga mata ni Deagon. Ang tingin ay matatag. Kung Daegon, ang linyang ito ay maaaring sariling pag-iisip o tawag mula sa iba. Si Ubin, na may backpack at jacket, ay nakatingin kay Deagon ng diretsyo. Ang mukha niya ay kalmado. Tinanong Ihigay kung sino jay, hindi Yuze. Nagsimula si Ubin ng pag-uusap. Siguro hindi iyon gens nag-iisang bagay di gusto mong malaman. Nagpatuloy si Ubin, mahigpit na hawak ang strap ng backpack. Ngunit, maaari adi lamang magtanong ng AV iyon pagkatapos mong talunin din kalaban. Sa malayo, si Deagon ay nakatayo ng mag-isa, nakatalikod. Matatag na nakatayo si Ubin, handang lumaban. Marami riot akong gustong itanong ACVV, pero naghihintay dag. Mahigpit niyang hinawakan ang strap ng backpack, ang mga mata ay puno ng determinasyon. Malapitang tanawin ng mukha ni Deagon, bahagyang yumuko ang ulo, ang mga mata ay nakatingin pababa na puno ng pag-iisip. Siyeg den sinabi Evex Park Hijun ni si akin. Ang linyang ito ay nagpapakita na may sinabi si Hijun kay Deagon. Ngumiti si Ubin ng bahagya. Wala iyon ng interes. Sabi niya kay Deagon. Kung hindi iba sumang-ayon, patunayan
Ang mga salita ni Gubin ay parang hamon. Ang mga pulang at asul na ilaw ng pulis ay kumikislap sa bubong ng isang sasakyan, pumutol sa dilim ng gabi. Ang tunog ng sirena ay umalingaw-ngaw, nagpapahiwatig ng pagdating ng mga otoridad. Sa gitna ng pasilyo, nakatayo si Gubin, nakatalikod kay Diagon. Mahigpit pa rin niyang hawak ang sandata, nasa depensa ngunit tila nagulat sa pagdating ng pulis. Si Diagon ay nakatayo sa malayo, tahimik na nagmamasid. Palapit na ang tunog ng sirena. Huminto ang sasakyan ng pulis sa harap ng gate ng paaralan. Sa itaas ng gate, isang asul na banner na maisulat sa Korean na nananawagan para sa isang kinabukasan na walang karahasan. Narito diri kami. Isang lalaking nakasuot ng vest, marahil ang prinsipal, ay tumakbo ng mabilis kasama ang dalawang pulis. Ang mukha niya ay puno ng takot. Das diese dance nangyayari di paaralan. Iyan. Tingnan basag diri salamin. Ang lalaking nakasuot ng vest ay may mukha na walang buhay. Sinabi dis inyo, hindi karaniwang problema. Sigaw niya sa batang pulis. Diagon, na natili sa tabi ng bintana, bahagyang tumingin sa labas. Tumawag ng dagdag tulong. Nivis marami ngi. Maaaring ito ay salita ng pulis o iniisip ni Diagon. Si Yoko, nakasandal sa bintana, tumingin palabas. Senpai, hindi masyado naman kayong marami ng hindrance, sabi niya. Papalabas tayo. Lumiko si Diagon, ang tunog na ikitidi. Mula sa kanyang labi ay nagpapakita ng inis. Si Wubin, na may mga gasgas pa sa mukha, tumingin kay Diagon. Hahanapin kita muli, kaya maghintay si akin, sabi niya. Oras din iyon, dindis maaaring makapag-usap tayo ng idis matagal. Sabi ni Diagon na nakikita lamang ang likod niya, lumiko. Ngunit ikaw dan tatalo. Isang sagot na puno ng kapalaluan. Nakatayo si Diagon roon, malamig ang mukha, suot ang itim na masikip na t-shirt. Nakatuon ang kanyang mga mata sa harap. Yes, sigaw ni Yoko, nagulat. Nag-iisagi siya. Mukhang nag-isa na lang si Diagon na kumilos. Kainis niya. Bulong ni Yoko, pinipisil ang kanyang mga kamao, handang sumunod kay Diagon. Sa likod, dalawang babaeng estudyante na nakauniporme ang tumitingin sa kanya. Tara DTF tayo, sabi ng isang binatang may blonde na buhok, na kumaway sa grupo ng mga estudyante. Halika din Sigaw ng isa pang lalaki na may maikling gupit, naka-jacket ng uniporme, nagturo. Sumunod kayo si akin, sigaw niya ng malakas. Lumitaw ang malaking teksto na Dengs tagapaglunas ng gangster, at sa ilalim ay ang mas maliit na Grimzo. Dalawang kamay ang humahawak sa gilid ng pulang pader sa ilalim ng gabi. Isang pag-akyat o pagtatago ang nagaganap. Sa isang madilim na eskinita, nakatayo si Diagon sa harap ng isang lalaking nakasuit na itim. Katabi ng lalaking nakasuit ay si Manho, na nakaitim na masikip na damit na may armor. Dalawang lalaki na nakapasyenteng uniporme na may guhit ang nakatayo sa likuran. Isang babaeng estudyante na nakauniporme ang nakaupo sa pader ng ladrilyo, tinutulungan ni Manho. Malapitan ang mukha ni Diagon, ang kanyang mga mata ay tumitingin sa gilid, malamig at puno ng kalkulasyon ang ekspresyon. Isang puting isgu ang nagmamaneho sa kalsada. Nakatayo si Diagon sa gilid ng kalsada, tumitingin sa sasakyan. Sasakyan ni kay Ginoong Didi. Ang iniisip niya. Hati-hati tayo dito, sabi ni Diagon na nakasuot ng abo na sports jacket na may itim na guhit sa lalaking may pulang buhok. Dito gise. Bakit? Tanong ni Manho nang nagulat. Ang binatang may salamin ay nagsalita. Palagay didis maganda benyo, hati-hati tayo tulad ng sinabi ni Diagon. Kung magkasama tayo, madaling makilala, paliwanag niya. Talakayin natin lahat ng paaralan bukas. Diagon, tawag ni Manho. Lumiko si Diagon. Tumingin si Manho kay Diagon. Bukas di. Nag-aatubili siya. Pupunta de paaralan na Yuse. Tumingin si Diagon ng diretso sa grupo sa harap niya. Bakit? Dahilan bang hindi pumunta? Bahagyang yumuko si Diagon. Hindi Sagot niya ng malabo. Kita-kits na'y paaralan bukas. Ang lalaking nakasuit na kulay abo, may salamin, yumuko sa harap ni Diagon. Maraming salamat din sa iyong pagpapakasipag,
this AC, sabi niya. Paalis AC ng ligtas. Dalawang babaeng estudyante ang tumingin sa likod ni Dagon na naglalakad. Anong nangyari? Tanong ng isa sa dalawang babae. Mahinang sabi ni Jin-in. Nakapagpasalamat di dai AC kanya, pero hindi dagi nakapagpaumanhin. Takas dihe tayo, Aki Dens mahalagang pagkakataon para makalabas tayo ACD Police, ang pang-udyok ng isa pang babae. Dalawang speech bubble ang lumitaw. Bakit sinasabi GK Aki ay mahalagang pagkakataon? Jules masaya kung ganun. Ang puting isigu ay nagmamadaling tumakbo sa kalsada. Kakabalik ilang Aki, nagkaayos diti ngayon, nakita diti, ang boses ni Ginoong Lee mula sa loob ng sasakyan. Sa loob ng sasakyan, nakaupo si Dagon sa passenger seat. Si Ginoong Lee ang nagmamaneho. Kahit sinabi mong magtatago gili, sabi niya. If dens nangyari doon, ay bahay kailangan mong ipaliwanag si akin. Tumingin si Dagon palabas, nagtanong, saan tayo pupunta ngayon? Hindi dens dating tirahan napansin ni Dagon. Sagot ni Ginoong Lee, nakalantad diti iyon, hindi makakabalik doon. Nagpatuloy si Ginoong Lee dahil the emergency sitwasyon. Pansamantalang dito gili ay bahay Mukhang kailangan mong manatili si akin, sabi ni Ginoong Lee. Nagulat si Dagon. Ipinaliwanag ni Ginoong Lee, natanggap kay Vengi isang telepon, hiniling sunduan ng bigla, naunawaan Huminto ang sasakyan sa harap ng isang modernong apartment complex. Pasok ni sabi ni Ginoong Lee. Pumasok si Dagon sa apartment. Yan bahay ay medyo magulo, puna niya. Sagot ni Ginoong Lee, abalagay. Saan nga'y matutulog? Tanong ni Dagon. Binubuksan ni Ginoong Lee ang isang pinto ng kwarto. Hindi oras para doon, sagot niya. Pasok din. Malapitan ang mukha ni Dagon, tumingin siya sa direksyon ng binuksang pinto ni Ginoong Lee na may mapanuring tingin. Nakatayo si Ginoong Lee sa gitna ng isang modernong kwarto na may maraming computer screens. Nakatayo si Dagon sa pintuan. Isay, tanong niya. Isang game room. Malapitan ang isang hanay ng mga computer. Isang screen ang nagpapakita ng imahe mula sa security camera. Ang isa pang screen ay nagpapakita ng programang account tracking. Alam hindi mawawagi laro din salita ni Ginoong Lee. Itinuturo ni Ginoong Lee ang isang malaking mapa na nakasabit sa pader, puno ng mga larawan at tala. Hindi, tingnan mong maigid. Sabi niya. Isang portrait photo ang nakapin sa mapa, si Joe Gabriong. Nakatayo si Dagon sa harap ni Ginoong Lee. Ginoong Lee, tawag niya. Sagot ni Ginoong Lee, Defi lahat, gusto kong pasalamatan si iyong responsibilidad proyekto dens tagapaglunas ng gangster. Ngunit, lumabas Defi iyong hanggangan, patuloy ni Ginoong Lee. Kaya palagay panahon para sabihin ni Dens buong katotohanan. Malapitan ang mukha ni Ginoong Lee. Dens proyekto Dens tagapaglunas ng gangster nasa ibabaw lamang, siya ay nagbunyag. Gito na plano nakatuon na si isang bihi lamang. Iyon Lumitaw ang larawan ni Joe Gabriong. Yan kasalukuyang pangulo ng organisasyong Jumryong, dagdag ni Ginoong Lee. Lumiko si Ginoong Lee, tumingin sa mapa. Panahon niti iyon, isang hindi inaasahang deng lumitaw. Ang pahayag na ito ay tumutukoy kay Dagon. Nakatayo si Dagon roon, malalim ang iniisip. Nakatayo si Ginoong Lee sa tabi niya. Lumiko si Ginoong Lee, tumingin sa mapa. Panahon niti iyon, isang hindi inaasahang deng lumitaw. Ang pahayag na ito ay tumutukoy kay Dagon. Nakatayo si Dagon roon, malalim ang iniisip. Nakatayo si Ginoong Lee sa tabi niya. Tumingin si Ginoong Lee sa isa pang larawan sa mapa, si Hijon naniniwala kilala siya, Daegon. Eksena ng alaala, si Hijon kasama sina Ubin at Yoko. Nagpapakunwari siya bilang empleyado ng kumpanyang construction Biomho, paliwanag ni Ginoong Lee. Gito na katotohanan, siya Venks pangunahing Club. Si Hijon at Yoko sa isang arena ng pakikipaglaban. Pinapahiga ni Yoko ang isang bag sa mesa.
Park Hee-jun, malinaw na sinabi ni Ginoong Lee ang pangalan. Tumingin si Yoko sa isang fighting ring kung saan may dalawang tao na naglalaban. Talagang primitibo, umingiti si Yoko. Nakatayo si Jo Gabriong roon, tumitingin kay Hee-jun at Yoko. Eiki, sabi niya. Pangkatapusang pangkat para AC kasalukuyang Eiki. Pinuto ni Yoko, at hindi di Eiki sinasabing pangkatapusan, Eiki bago. Isang bagong puwersa, sabi ni Yoko, ang kanyang cap ay may nakasulat na 11. Nakatayo si Hee-jun sa tabi. Bagong inidi. Janice kalamangan ng puwersang Eiki hindi maikinumpara ni si kasalukuyang Eiki. Kasama rin si Dagon sa frame, nakikinig. Tumingin si Jo Gabriong kay Hee-jun at Yoko. Alam BSE ginamit ninyo din inyong kapangyarihan, sabi niya. Ngunit din negosyo hindi lang nasa salita. Malapitan ang mukha ni Jo Gabriong. Kailangan ninyong patunayan Eiki, utos niya. Yan kalamangan ninyo. Tumingin si Hee-jun ng diretsyo kay Jo Gabriong. Huwag kang mag-alala, sabi niya. Ipapatunayan ni Eiki si Vicky si maikling panahon.